Magandang araw po mga kasundo, ito po si Kuya Bari. Ang magkakwento po ngayon ay ang narrator ng ating kapatid na channel na Kwentong Aswang. Naririto po si Kuya Chris at simulan na po natin ang kwento. Mapagpalang araw Kuya Bari at maging sa mga tagapagsuporta sa YouTube channel mo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nena. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang din ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Na ayon sa kanya ay narinig lang din niya sa ibang tao. Taong 1989 sa Capiz. Noong mga panahong yon ay may naganap na paligsahan sa pagsasayaw sa isang maliit na nayon. 4 na araw bago sumapit ang nakatakdang araw ng kompetisyon ay nagsama-sama ang mga kalahok sa isang bodega. Isa doon si Joren sa mga kalahok at mananayaw. Si Coach Lloyd ang namamahala at nagbabantay sa kanila. Simula pagkabata ay mahilig na si Joren sumayaw at sa katunayan ay ilang mga medalya at mga trophy na ang napanalunan niya. Walang kompetisyon ang pinapalagpas niya, mapabaryo man ito o mapaaralan. Talaga namang naging buhay na ni Joren ang pagsasayaw. Nagmula sa mahirap na pamilya si Joren, ngunit hindi iyon naging hadlang upang unti-unti niyang matupad ang kanyang pangarap sa buhay. At yun ay ang kilalanin at magiging isang dalubhasang mananayaw. Suportado naman siya ng kanyang mga magulang. Ano pat maliban sa talentong sumayaw, ay palagi din itong nangunguna sa klase. Sa katunayan ay ang mga magulang pa ni Joren ang naghahatid sa kanya sa bodega kung saan sila pansamantalang nakikituloy. Nag-iisang anak man si Joren, ngunit hindi halintulad sa ibang mga kabataan ay hindi siya lumaki sa luho. Nasanay siya na kung ano lang ang meron sa mesa ay tanging yun lang ang kakainin niya. Kamusta ang pag-iinsayo? Napakalupit ni Coach ano? Pagsalubong sa kanya ni Julius. Nang mga sandaling iyon ay kakabalik lang ni Joren sa silid nilang mga mananayaw. Ang loob ng bodega ay may 3 silid. Silid pahingahan ng mga kalalakihan, silid pahingahan ng mga kababaihan, at isang silid kung saan sila nag-e-ensayo. Napabuntong hininga na lamang si Joren tsaka tumango kay Julius. Kagaya niya ay isa rin sa mga kalahok si Julius. Sa maikling panahon ay mabilis silang nagkalapit. Mas matanda nga lang siya kay Julius ng 2 taon. Naglakad si Julius at naupo sa ikalawang palapag ng double deck. Yun ang kanyang pwesto. Nagkataon namang kumakain ng nilagang kamote si Julius. Kaya niyaya siya nito na saluhan ito sa kinakain na hindi naman niya tinanggihan. Maliban sa kanilang dalawa ay nandun din si Jesmar, ang pinakamatandang manlalahok nilang kasama. Nakaupo si Jesmar sa isang tabi at abala ang lalaki sa pagbabasa ng Liwayway magazine. Tahimik lang na pinagsasaluhan ng 2 lalaki ang nilagang kamote nang mapagpasyahan ni Joren na magtimpla ng kape. Agad na napaayos ng pagkakatayo ang binata. Tinanong pa niya si Julius kung ipagtitimpla niya rin ba ito ng kape, na inayawan ng lalaki. Ayon dito ay makikipagkita pa ito sa nobya niya. Agad din namang umalis si Julius, samantalang dumiretso naman si Joren sa kusina at nag-init ng tubig. Hinanda din niya ang kulay tsokolating kapitera at ang kapeng barako. Nang bumula ang tubig ay tsaka sinalina ni Joren ang kapitera ng mainit na tubig
bago niya ito nilagyan ng kapeng barako. Napagpasyahan ni Joren na sa labas na lamang niya iinumin ang kapeng tinimpla. Nais din niya kasing lumanghap ng sariwang hangin. Nagkataong kakabukas lang ni Joren ng pintuan nang bumungad sa kanya ang blangkong mukha ni Coach Jesmar na ikinabigla niya. Mukhang galit na naman ang lalaki at kung ano man ang ikinagagalit nito, yun ay hindi niya alam. Wala po dito si Jay Chris. Hindi pa siya umuuwi simula kagabi. Tugon ni Joren matapos siyang tanungin ni Coach Lloyd kung nasaan ang isa pang kalahok. Simula nung lumabas ang kalahok na si Jay Chris, ay hindi na nila ito pang nakitang muli. Halos umusok na ang ilong ni Coach Lloyd dahil sa narinig. Mas lalong sumamalang ang timpla ng kanyang muka at tinarayan pa niya si Joren bago ito nagrampang umalis. Napailing-iling na lamang si Joren dahil sa inasta ng kanilang coach. Hindi na yun bago sa kanya. Kung makaasta ito animoy, araw-araw na may buwan ng dalaw dahil palagi na lamang itong galit at nagtataray. Palibas ay bakla kasi, kaya palaging naiimbierna sa kanila. Nang tuluyang mawala sa paningin ng binata ang baklang coach, ay tsaka siya nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makalabas sa bodega. Sumalubong kay Joren ang sikat ng araw nang tuluyan siyang nakalabas. Matatagpuan sa liblib na lugar ang bodegang yon. Kaya maliban sa mga puno't halaman, ay wala na siyang makikita pa. Naupo si Joren sa ilalim ng punong mangga. Napasipol-sipol pa siya, tsaka hinihigop ang kanyang kape. Kinagabihan, nagkataong maghahapunan ang mga kalahok sa sala nang bigla na lamang may kumalampag sa bubungan. Wala roon ang coach nila. Tuwing gabi kasi, ay lagi na lamang itong umaalis at bumabalik tuwing pagsapit ng liwanag. Hindi na lamang nila pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon sa pag-aakala na baka may mabigat na bagay lang ang nahulog sa bubungan. Ngunit ilang saglit pa ay nakarinig sila ng tik-tik. Napakunot noo pa si Joren. Napatigil siya sa akmang pagsubo. Tsaka niya iginala ang kanyang paningin sa kabuuan ng sala. Hanggang sa kusa iyong napatigil sa nakabukas na bintana kung saan ay nasulyapan niya ang isang duguang matandang babae na nakangiti sa kanya. Napako si Joren sa kanyang kinauupuan. Nanlamig siya at nagsitaasan ang mga balahibo niya. Nanatiling nakatitig siya sa matanda na nasa labas ng bintana. Kung hindi pa nahulog ang kutsara niya at kung hindi pa iyon lumikha ng ingay, ay hindi pa siya makakabalik sa tamang wisyo. Bakit? Saan ka pupunta? Baling sa kanya ni Jesmar. Nang mapansin nito ang pagtayo niya, kaya sinabi niyang may matandang babae sa labas ng bintana. Muling napasulyap si Joren sa labas ng bintana. Ngunit wala na roon ang matandang babaeng nakita niya. Mas lalong napakunot ng noo si Joren. Napatakbo pa siya papalapit sa bintana, tsaka dumungaw mula dito. Wala naman siyang napansing kakaiba. Napabuntong hininga na lamang si Joren at naisip niyang baka napagod lang siya sa kakainsayo ng araw na yon. Kaya kung ano-ano na ang kanyang napapansin. Agad naman siyang tumalikod. Nakakailang hakbang pa lamang siya pabalik sa mga kasamahan niya nang bigla na lamang napasigaw ang mga ito. Kaya sa gulat ay muling napalingon si Joren sa bintana at hindi niya inaasahan na bumungad sa kanyang harapan ng isang matandang babae na wakwak.
Nakatayo ito sa bintana. Sa sobrang pagkagulat niya, ay napatalon at napasigaw si Joren. Hindi niya rin inaasahan ang ginawang pagsapak sa kaharap na wakwak bago siya nagmadaling tumakbo at lumapit sa mga kasamahan. Napuno ng sigawan at hiyawan ang loob ng bodega. Nagkagulo ang bawat kalahok at ilan sa kanila ay napatakbo pa at nataranta. "Wakwak! Pinasok tayo ng wakwak, pre!" Naibulas ni Julius sa sobrang pagkabigla. Kung ilalarawan, ay nanlilisik ang namumulang mga mata ng wakwak. May bahid ng dugo ang nakakatakot nitong muka. Kulot ang buhaghag at itim niyang buhok at mayroon siyang matutulis na mga ngipin. Naglalaway pa ang wakwak habang nakatingin sa kanila at tinakot din sila ng aswang na sila ang magiging hapunan nito. Napatakbo sila Julius at Jesmar patungo sa kusina. Agad silang kumuha ng patalim at akmang babalik na sana sila nang sumunod sa kanila si Joren. Tsaka sila inutusan na kumuha ng asin at bawang. Napag-alaman kasi nila na ang asin at bawang ay ilan sa mga pangontra laban sa mga aswang. Dala-dala ang asin at dinurog na bawang ay sabay-sabay na tinahak ng tatlo ang daan pabalik sa kusina. Naabutan pa nila na nagkakagulo pa rin ang iba pang mga manlalahok. Isa sa mga babaeng mananayaw ang dinumog ng aswang. Sigaw ng sigaw ang babae. Humihikbi ito habang nanlalaban sa aswang. Nang makita iyon nila Joren, ay agad nilang sinabuyan ng asin at dinurog na bawang ang aswang. Nang dahil sa ginawa nilang yon, ay malakas na napahiyaw at gumawa ng kakaibang ungol ang aswang dahil sa hapdi at sakit na nararamdaman nito. Tuluyang nabitawan ng matandang wakwak ang babae. Agad namang tumakbo si Jesmar patungo sa babae. Tsaka tinulungan at inlayo ang dugo ang babae sa wakwak. Sinabihan din nila ang ibang mananayaw na huwag mataranta. Inutusan din nila ang mga ito na kumuha ng asin at bawang upang pamprotekta sa mga sarili nila. Muling gumawa ng kakaibang ungol ang matandang wakwak at bago pa man siya malapitan ng mga mananayaw, ay mabilis itong tumalon sa bintana at tumakas. Nang dahil sa pangyayaring iyon, kinabukasan ay maraming mga manlalahok ay sapilitang nag-back out. Nabalitaan din ni Coach Lloyd ang mga naganap ng gabing yon. Ngunit animoy walang puso ang baklang coach dahil sinabihan lang sila nitong napaka-OA. Ni hindi nila nakitaan ng pag-aalala ang mukha ng baklang coach. Maraming mga manlalahok tuloy ang palihim na nagalit sa kanya. Marami mang mga kalahok ang sapilitang nag-back out ay natuloy pa rin ang naganap na paligsahan sa pagsasayaw. Ngunit hindi nga lang ganoon karami ang mga contestants. Kabilang sila Jesmar, Julius at Joren na nagpaiwan at nagpatuloy sa labanan sa larangan ng sayaw. Huling araw bago naganap ang tanghalan ng pagsasayaw, pasado 2:30 ng hapon, nasa sala si Joren ng hapong iyon nang biglang dumating si Jesmar. Binati pa siya ni Joren, ngunit hindi man lang siya pinansin ng lalaki at sa halip ay nagmamadaling pumasok ito sa silid niya. Napakunot noo pa si Joren nang napansin niya na may bahid ng dugo ang suot na damit ng lalaki. Napakamot na lamang siya sa ulo at napailing-iling pa siya dahil sa isiping yon. Baka pintura lang yon. Naibulong pa niya sa kanyang sarili. Nahiga pa si Joren sa pahabang upuan na gawa sa kawayan. Hinintay niya si Jesmar na lumabas mula sa silid nila
Ngunit lumipas lang ang 30 minuto ay nakapagtatakang hindi pa rin umaalis ang lalaki. Napahagik-gik pa si Joren nang maisip niya na baka naghihilik na ito sa pagtulog. Kaya naman napagpasyahan niyang sundan na lang ito sa silid. Ngunit nang makarating siya sa kanilang silid, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya na ni isang tao ay wala siyang naabutan doon. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa isipan ni Joren. Napabulong pa si Joren. Anya ay nababaliw na siya. Kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Napasandal siya sa pintuan at nanatiling nakatitig sa loob ng kanilang silid. Nang bigla na lamang may nagsalita sa likuran niya na siyang ikinabigla niya. May problema ba? Kunot noong tanong ni Julius nang harapin niya ito. Napansin ni Joren na balisa ang lalaki. Agad namang napailing si Joren bilang tugon. Tinanong din niya ang lalaki kung kanina pa daw ba ito sa likuran niya. Kaya sinagot naman siya nito, nakakarating lang. Tinanong din ni Joren si Julius kung nakita daw ba nito si Jesmar. Ngunit ang tugon ng lalaki ay hindi niya ito nakita simula kaninang umaga. Maya-maya pa ay dumating si Coach Lloyd kasama ang 4 ng natira pang mananayaw. Sinundo sila ni Coach Lloyd ng hapong yon para sa kanilang rehearsal. Nagreklamo pa nga ang 2 babae na mananayaw dahil simula daw nung dumating sila sa bodega ay wala na silang pahinga. Kinagabihan ay nakapagtatakang hindi pa rin nakakauwi si Jesmar. Buong maghapon nilang hindi nakita ang lalaki. Si Jesmar pa naman ang tipo ng mananayaw na hindi lumiliban sa mga ensayo at mas lalong hindi niya papalagpasin ang magaganap na rehearsal. Nang gabing yon at matapos maghapunan ng mga manlalaro ay dumiretso sa kanilang silid si Joren. Nagpahinga siya ng mga sandaling yon nang bigla na lamang siyang nakarinig ng sigawan mula sa labas. Agad na lumabas si Joren at pinuntahan ng mga kasamahan. Naabutan niya ang mga ito na nasa labas ng bodega. Nagtatakang nilapitan pa ni Joren ng mga ito. Napansin niyang balisa ang mga ito at bakas ang takot sa kanilang mukha habang nakatingin sa malayo. Nang sundan ni Joren kung saan nakatingin ang mga kasamahan, ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makita niya ang katawan ni Julius na nakatuhog sa matulis na kawayan. Mulat na mulat ang mata ng lalaki, ngunit wala nang hininga. Animoy binuhusan ng malamig na tubig si Joren matapos niyang makita ang nakatuhog na bangkay ni Julius. Nakasabit ang bangkay ni Julius sa puno ng talisay at sa tiyan ng lalaki ay parang sinadyang tinuhog ng mahabang kawayan. Napansin din niyang wakwak ang dibdib ng kaibigang mananayaw. Napapitlag pa si Joren nang napasigaw ang ilan sa mga kasamahan niya. Halos hindi silang lahat makapaniwala dahil sa nasaksihan. Napagpasya nilang hanapin si Coach Lloyd at ibalita rito ang nangyari. 5 na lamang sila ang natira at si Joren na ang inutusan nilang hanapin si Coach Lloyd. Nung una ay nag-aalinlangan pa si Joren kung mag-isa lang ba niyang tatahakin ng magubat na daan o wag nang tumuloy. Ngunit nang dahil sa mainit na eksena ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundin na lamang ang mga kagrupo niya. Hindi alintana ang panganib ay mag-isang tinahak ni Joren ang madilim at masukal na daan. Kinilabutan pa siya nang tuluyan siyang nakapasok sa loob ng kagubatan. May dala man siyang flashlight, itak at bawang na pinabaon sa kanya
ay hindi niya pa rin maiwasan ng makaramdam ng takot. Ilang beses siyang napalunok ng laway. Nagsitayuan ng mga balahibo niya, kaya wala sa oras na napahawak siya sa kanyang kamay at braso. Napatigil si Joren sa paglalakad nang makarinig siya ng kakaibang kaluskos. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway at inilawan niya ang paligid hanggang sa naagaw ng atensyon niya ang malagong damuhan sa tagiliran niya. Tinitigan niya itong mabuti. Napansin niyang bahagyang gumagalaw ang damuhan at ang mas nakaagaw ng atensyon niya ay ang nagbabagang mga mata na nakasilip sa kanya. Napasinghap si Joren at bahagyang napaatras. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya dahil sa takot. Muli siyang napalunok ng laway. Mabilis niyang kinapa ang bawang na nasa bulsa niya at napahigpit ang pagkakahawak niya rito. Nanginginig man ang labi niya, ay nagawa pa rin niyang mapasigaw at mapatanong kung sino ang nagtatago sa damuhan. Ngunit sa halip na sagutin siya ng nilalang na nagtatago, ay huni ng tiktik ang narinig niya na mas lalong nagpangilabot sa kanya. Dumagundong ang malakas na sigaw ni Joren sa loob ng kagubatan nang may kung anong nilalang na lumabas sa damuhan. Nabitiwan ng binata ang dala niyang flashlight. Sa sobrang pagkabigla at takot ay napaatras pa siya. Ngunit sa kasamaang palad ay may nakaharang palang kahoy sa likuran niya, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Mabilis na napakapa si Joren sa damuhan. Kinapa niya ang kanyang flashlight, tsaka niya inihanda ang kanyang itak. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang muli niyang suriin ang paligid. Ngunit wala siyang nakita sa paligid maliban sa ligaw na kuneho na nasa harapan niya. Naiinis na tinaboy tuloy ni Joren ang kuneho nang napagtanto niya na ang nagbabagang mata na nakita niya na nagtatago sa damuhan ay nagmumula pala sa kuneho. Nanginginig pa rin si Joren nang tumayo siya. Ilang beses pa siyang napamura dahil sa nerbiyos. Bago siya nagmadaling tinahak ang masukal at madilim na daan palabas sa kagubatan. Nang tuluyang nakarating si Joren sa bayan, ay agad siyang dumiretso sa isang bar kung saan minsan na niyang nakita si Coach Lloyd. Ngunit sa halip na ang coach ang makita niya, ay nabigla siya dahil hindi inaasahang si Jesmar ang naabutan niya doon. Nagtatakang nilapitan ni Jomer si Jesmar. Bakas ang pagkabigla din ng lalaki nang makita siya nito. Agad na tinanong ni Joren kung ano ang ginagawa ni Jesmar sa lugar na yon. Kaya sinabi nitong inaaliw lang niya ang sarili. Tinanong din ni Jesmar pabalik si Joren kung bakit ito nandoon. Kaya naikwento ni Joren ang mga nangyari ng araw na iyon sa loob ng bodega. Habang sinasalaysay ni Joren ang mga nangyari ay seryosong nakikinig sa kanya si Jesmar. Nang matapos sa pagkikwento si Joren, ay tumungga pa ng beer si Jesmar bago ito nagsalita at binunyag ang nadiskubre niyang lihim na may kinalaman sa mga misteryo at kababalaghang nagaganap sa loob ng bodega. Hindi totoong bumabalik sa bayan si Coach Lloyd tuwing gabi. Dahil ang totoo, palagi siyang nakamasid sa atin, lalo na sa ating mga kalalakihan. Si Coach Lloyd ang mastermind ng lahat ng kababalaghang nagaganap sa loob ng bodega. Natuklasan ko rin na pagkatapos niyang gahasain ng mga kalalakihan, walang awa niya itong pinapatay. Hindi aswang si Coach Lloyd, pero kasabwat niya ang lola niyang wakwak. Mahabang kwento ni Jesmar na ikinabigla ni Joren. Nang malaman niya iyon, ay kaagad niyang tinanong si Jesmar kung ano ang binabalak nito. Kaya sinabi sa kanya ng lalaki
na kailangan na nilang wakasan ng kasamaan ng bakla nilang coach at ang wakwak nitong lola. Dumaan pa sila kay Aling Pay, ang matandang albularya sa kanilang lugar, at humingi sila ng tulong sa matandang babae. Nagmamadaling bumalik silang tatlo sa bodega. Nang makabalik sila Joren, Jesmar at ang matandang albularya sa bodega, ay naabutan pa nilang nagkakagulo sa paligid. Nasa isang sulok ang dalawang mga kababaihan na mananayaw at humihikbi ang mga ito, samantalang ang dalawang mga kalalakihan naman ay nakikipaglaban sa isang matandang wakwak. Hindi na nagsayang ng oras pa sila Joren at Jesmar. Agad nilang pinagtulungan ng matandang wakwak. Sa tulong din ng albularya ay nagtagumpay sila na mapabagsak ang matandang aswang. Muntikan pang muling makatakas ang matandang wakwak, ngunit mabuti na lamang at mabilis siyang nahabol ni Jesmar at muling napatumba. Nang gabi rin na yon, ay tagumpay nilang nahuli ang matandang wakwak, at upang hindi ito makawala ay isang orasyon ang isinagawa ni Aling Pay bago nila ito pinagtulungang dalhin sa bayan. Kinabukasan ng araw na yon, animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balibalita tungkol sa mga naganap sa bodega at sa mga mananayaw ng kapis. Umusbong din ang balita tungkol sa matandang wakwak na nahuli nila. Agad namang sumagawa ng aksyon ng mga otoridad at pinaimbestigahan ang mga krimeng nangyari. At doon nila nalaman ang napakaraming krimen na nagawa ng matandang wakwak at maging ng bakla nitong apo. Labis na nagluksa ang pamilya ng mga biktima. Samantala, nang dahil sa pangyayaring yon ay hindi natuloy ang tungkol sa paligsahan ng pagsasayaw. Labis pang nag-alala ang mga magulang ni Joren nang matanggap nila ang balitang yon. At sa labis na pag-aalala sa anak, ay sila na mismo ang sumundo dito. Samantalang nabigo naman ang mga otoridad na mahanap at mahuli si Coach Lloyd dahil tuluyang itong naglaho na parang bula, ngunit ang tromang naidulot niya sa ibang mga mananayaw ay patuloy na nananatili. Sa kabila ng madilim na naging karanasang iyon ni Joren, ay nagpatuloy pa rin siya sa buhay at hindi niya sinukuan ang kanyang pangarap, bagkus iyon ang nagbigay sa kanya ng aral at inspirasyon upang magpatuloy sa buhay. Sa tulong ng Diyos at sa kanyang pagsisikap, makalipas ang ilang taon, ay napabilang siya sa isa sa mga pinakamagagaling na mananayaw ng Pilipinas. Huwag mong hayaan na ang nakaraan mo ang magiging hadlang para sa pagkamit mo sa iyong mga pangarap. Bagkus ay gawin mong aral ang nakaraan. Gawin mo itong inspirasyon upang magpatuloy sa buhay at upang makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Isa po ako sa masugid ninyong tagahanga, kaya po naisipan ko rin na magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie at kasalukuyang nakatira dito sa bayan ng Davao. Taong 1975, nasa edad 16 lang ako nang mangyari ang karanasan ng aking nanay na hinding-hindi ko po makakalimutan. Sanggol pa lamang po ako nang mamatay ang aking ama. Isa po siyang sundalo at nadestino sa Hulusulu ng mga panahong iyon, kaya wala na akong naging alaala pa sa kanya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa aking nanay dahil ginampanan pa rin niya ang pagiging ina at ama sa akin at hindi na siya muling nag-asawa pa. Nang makuha niya po ang maliit na benepisyo ng aking ama
bilang sundalo ay sinikap ni nanay na gamitin ito bilang puhunan sa kung ano-anong negosyo. Sinubukan niya ang umangkat ng mga gulay at itinitinda niya ito sa palengke ng tingian. Mayroon din siyang itinitindang mga tuyo at mga damit pambata at kung minsan nga po ay nagluluto pa siya ng banana Q upang ipandagdag kita raw para makaipon siya kapag dumating na ang panahon na ako ay mag-aaral na sa kolehiyo. Nasaksihan ko rin kung papaano siya laitin at insultuhin ng mga naniningil sa kanya ng arawan na pautang sa palengke kung hindi siya makakabayad araw-araw. Napilitan po si nanay na mangutang ng mga panahong iyon dahil kulang ang pera namin noong nagkasakit ako at naospital. Ngunit sadyang madiskarte po at napakasipag ni nanay kung kaya nakaraos din kami sa mga utang at unti-unti ay lumago na po ang negosyo ni nanay noong ako ay tumungtong naman sa high school. Kung dati po ay nasa isang sulok lang ng palengke si nanay at nakalatag lamang sa semento ang kanyang mga paninda na ipinatong lang sa isang plywood, hindi po naglaon ay nagkaroon na kami ng mini grocery sa loob mismo ng palengke. Opo, Kuya Bari, kinasihan ng magandang kapalaran si nanay dahil bukod sa kanyang kasipagan ay napakabait at maawain po si nanay sa lahat ng mga tao. Ngunit ang pagiging mabait at sobrang tiwala sa kapwa ay mayroong hindi mabuting maidudulot. At iyon po ang nangyari kay nanay. Dahil sa sobrang tiwala niya sa kanyang isang suki ay muntikan na siyang mapahamak at ikabuwis ng kanyang buhay. Anak, kilala mo ba si Rogelio? Yung madalas bumili dito sa atin ng kaban-kaban na bigas? Isang araw ay naitanong sa akin ni nanay. Po, bakit nay? Anong meron kay Mang Rogelio? Suki niya rin pala ang mga nagtitinda ng karne dito at sa iba pang mga palengke. Lahat ng magkakarne dito ay sa kanya pala kumukuha dahil halos kalahati lang ang presyo ng kanyang mga paninda. Masayang wika ni nanay sa akin. Ha, ganun po ba? Ano naman ngayon, nay? Hindi naman tayo nagtitinda ng karne. At sigurado ba kayo na sariwa ang mga paninda niya? Sunod-sunod kong tanong kay nanay naman. Alam mo anak, noon ko pa bala kasi magtinda tayo ng karne bukod dito sa grocery natin. Alam mo na, para mas lalong lumaki ang kita natin. Naisip ko yun kasi malapit ka na magkolehiyo. Nakangiting wika naman sa akin ni nanay. Sino naman kaya ang magiging tendero natin, nay? Dapat marunong siyang magtaga at saka kumilatis ng sariwang karni. Sagot ko naman kay nanay. Hay naku anak, wag mo nang problemahin yun. Nakausap ko na ang pinsan mong si Ambet. Siya ang kukunin kong tendero natin ng mga karni. Sa puntong iyon, Kuya Bari, hindi na ako nakipagtalo pa kay nanay. Kumbaga, ikukonsulta niya lang sa akin ang mga plano niya pero nagawa na niya. Maging ang pwesto sa palengke na akala ko ay maghahanap pa lamang siya, iyon pala ay nakahanap na siya at nakapag-down payment pa. Ganun po kasigasig sa kanyang negosyo ang nanay ko. Dangan nga lang kung minsan ay nagtatampo na rin ako dahil ilalatag lang niya ang kanyang plano at hindi ko alam na ayos na niya ang lahat at wala na akong karapatan pa na tumanggi. Iyon ang isang ugali na ayokong kay nanay. Sa totoo lang po, Kuya Bari, hindi ko gusto na magtitinda ng karne si nanay dahil sa tingin ko po ay masyadong matrabaho ang ganito. At bukod pa dun, nakikita ko na madaling araw pa lamang ay nag-aabang na ang mga nagtitinda ng karne upang hindi sila maubusan sa mga nagdi-deliver. Madalas ko pang makita na nag-aagawan ang mga tindera lalo na sa dugo ng baboy dahil limitado lamang ang kanilang nabibili sa mga nagdi-deliver nito. Hindi nga naglipat linggo ay nakapag-umpisa na si nanay at ang pinsan ko na si Ambet na ang magtitinda ng karne.
Sa unang isang buwan ay maayos naman po ang kita ni nanay dahil halos kalahati ang kanyang tinutubo sa kanyang mga paninda dahil nga kalahati lang ang presyo ni Mang Rogelio kung ikukumpara sa presyuhan sa merkado. Malakas po ang kanyang paninda at napakarami na niyang suki. Ngunit isang araw po ay may biglang sumugod sa pwesto ni nanay na suki rin niya na may-ari ng isang karinderya sa bayan. Galit na galit ito kay nanay dahil ang nabili daw niyang karne ay mabaho na at ang dugo ng baboy ay ubod na ng lansa. Sa ganitong mga pagkakataon ay hindi po lumalaban ang aking nanay ng sigawan. Mahinahon pa rin siyang nakikipag-usap at pinaninindigan niya na sariwa ang ibinebenta niyang karne sa kanyang mga suki. At dahil nga sadyang mabait ang aking nanay, kusa na lang niyang ibinabalik ang pera na ibinayad ng kanyang suki at sinabihan nito na bumili na lamang ng karne sa ibang tendera na naroroon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpaalam ang aking nanay na aalis siya kasama ang aking pinsang si Ambet. Nagbiling siya sa aming tindera sa grocery ng mga gagawin at sinabihan niya ako na wag na munang umalis sa aming grocery at samahan ko raw ang aming tindera upang may makatulong ito sa kanyang pagtitinda. Hindi ko na po inusisa pa si nanay ng mga oras na iyon dahil nagmamadali siya. Alam ko naman na may kinalaman sa negosyo ang kanyang mga lakad ng araw na iyon. Nang makaalis po sila nanay ay sa grocery na ako naglagi maghapon. Sa dami po ng mga namimili sa amin ay hindi ko na namamalayan na gabi na at kailangan na naming magsara dahil hanggang 7:00 lamang po ng gabi bukas ang palengke. Habang nagliligpit kami ng mga paninda ay naitanong ko sa aming tindera kung alam niya kung saan papunta si nanay. Ang sabi niya ay kay Mang Rogelio daw dahil may sakit raw ito at pinapunta na lamang si nanay sa kanilang bahay upang doon na sila magbayaran sa mga karne na nakuha ni nanay. Nang malaman kong kay Mang Rogelio nagpunta si nanay at Ambet ay nakampante na ako. Umuwi na lamang ako sa aming bahay at kumuha na lamang ako ng ilang delata upang may pang-ulam kami kung sakaling dumating si nanay at Ambet. Matapos kong kumain ng hapunan, gumawa muna ako ng aking mga takdang aralin habang naghihintay ako sa pag-uwi nila nanay. Hindi ko na malayang Kuya Bari na nakatulog na pala ako at nagising na lamang ako sa mga sunod-sunod na katok at umaga na pala. Ang tindera po namin sa grocery ang bumungad sa akin at hinihingi niya ang susi ng tindahan dahil tanghali na raw po. Doon ko lang napagtanto Kuya Bari na hindi pala nakauwi si nanay at Ambet dahil kadalasan po ay si nanay ang maagang nagpupunta sa palengke dahil sa mga panindang karne at siya na rin ang nagbubukas ng aming grocery. Ngunit ng araw na iyon ay hindi namin siya nakita at si Ambet. Ibiniling ko na lamang sa aming tindera ang susi at ang grocery dahil may pasok pa po ako noon sa eskwela. Maghapon ang aming klase kung kaya ang buong akala ko ay nakauwi na si nanay sa bahay at nakapagluto na. Ngunit sarado po ang aming bahay kaya naisipan ko na pumunta na lamang sa palengke dahil ang akala ko naroon na si nanay at ang aking pinsan. Pagdating ko po doon, abala ang aming tindera sa grocery dahil sa dami ng namimili. Ngunit hindi ko pa rin nakikita itong si nanay at ang aking pinsan. Nalaman ko na maghapon ay hindi pa rin umuuwi si nanay at si Ambet kaya kinabahan na po ako Kuya Bari. Pinuntahan ko po ang pwesto namin sa karnihan ngunit nakatiwangwang po ito at walang paninda kaya nagtanong-tanong na lamang ako sa mga katabi naming mga tindera kung nakita ba nila si nanay at si Ambet. Wala pong makapagsabi kung nasaan sila
hanggang sa lumapit sa akin ang isang tindera rin ng karne na si Aling Maria at sinabi niyang maging ang kanyang asawa at ang helper nila ay hindi pa rin umuuwi. At mas lalo po akong kinabahan dahil iisa lamang ang pinuntahan ni nanay at ng kanyang asawa. Nagpunta rin ang asawa ni Aling Maria sa bahay ni Mang Rogelio dahil hindi nga raw ito makakapunta sa palengke dahil may sakit ito. Maging si Aling Maria po ay labis nang nag-aalala sa kanyang asawa at sa kanilang helper. Kung kaya't napagkasunduan na lang po namin na i-report sa barangay ang pagkawala ng aking nanay at pinsan at maging ang pagkawala ng asawa ni Aling Maria at ng helper nito. Pagdating po namin sa barangay ay wala rin naman silang nakuhang impormasyon sa amin dahil hindi nga namin alam kung saan nakatira si Mang Rogelio. Nang mga oras na iyon ay nagsisisi na po ako, Kuya Bari. Marami ang pumapasok sa aking isipan dahil sa sobrang takot ko na baka kung ano na ang nangyari kay nanay at sa aking pinsan. Kaya po ay gulong-gulo na rin ang isipan ni Aling Maria kung nasaan na ang kanyang asawa at ang kanyang helper. Ang sabi po sa amin ng barangay ay huwag kaming magsasabi sa ibang tao ng kanilang plano. Aabangan daw nila sa madaling araw ang truck ni Mang Rogelio na ginamit nito sa pagde-deliver ng mga karne doon sa palengke upang malaman nila kung saan ito nakatira. Hindi po talaga ako nakatulog ng gabing iyon. Naisip ko na sa grocery namin ako maghintay ng madaling araw upang hindi ako mahuli sa pagdating ng truck ni Mang Rogelio. At hindi nga po nagkamali ang aming barangay. Dumating po ang delivery truck ni Mang Rogelio at hinintay namin na makatapos sila na mag-deliver. Noong una po ay nagkaroon ng komosyon dahil ayaw po ng driver at ng mga pahinante ni Mang Rogelio na sumama kami sa kanila upang makausap si Mang Rogelio. Napilitan na pumayag ang mga ito nang tumawag na ang barangay na mga pulis upang maging backup namin. 5 pulis po ang sumama sa amin at 7 barangay tanod. Habang nasa biyahe kami ay awang-awa po ako kay Aling Maria. Panay ang usal nito ng panalangin na naway walang mangyaring masama sa kanyang asawa at sa aking nanay at sa mga kasamahan nito. Maging ako man, Kuya Bari, matindi na ang kaba na aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hindi ko kakayanin kung mayroong masamang mangyari kay nanay at sa aking pinsan. Malayo ang naging biyahe namin papunta kila Mang Rogelio. Ang buong akala nga ng mga pulis at mga barangay na kasama namin ay inililigaw lang kami ng delivery truck ni Mang Rogelio dahil 3 oras na ay hindi pa rin kami nakakarating sa tirahan daw ni Mang Rogelio. Mahigit kumulang mag-4 na oras na po nang huminto ang truck sa gilid ng kalsada. Bumaba po ang driver at nilapitan niya ang mga barangay at pulis. "Boss, pumasok po kayo dyan sa looban. Iyon po ang warehouse ni Sir Rogelio." Itinuro ng driver ang isang kalsada na papasok sa isang masukal na kakahuyan. Mula sa kalsada, natanaw namin ang isang malaking bahay na bato na may kalumaan na. Ayon sa driver, ay doon nakatira si Mang Rogelio at ang pamilya daw nito. Naroon na rin daw ang katayan nila ng mga itinitindang karne. Teka, kailangan nyo sumama sa amin sa looban. Hindi pwedeng kami lang ang pumasok sa loob. Balay ba namin kung nagsasabi kayo ng totoo? Ang galit na sagot ng isang pulis sa driver. Wala na pong nagawa ang driver, Kuya Bari, at ang 2 pahinante na kasama nito. Napansin ko lang, Kuya Bari, na tila nag-uusap ang mga tinginan ng mga ito bago kami pumasok sa looban. Iniwan na po ng mga pulis ang kanilang patrol car at ang van ng mga barangay sa tabing kalsada
Ang mga pulis naman po ay palinga-linga sa paligid bago tuluyang sumenyas na papasok na kami sa looban. Pinauna po ng mga pulis na maglakad ang driver at ang dalawang pahinante bago kami sumunod sa kanila. May kalayuan sa kalsada ang warehouse na itinuro sa amin ng driver. Pawang naglalakihang mga puno ang nasa paligid namin at bago kami makarating sa warehouse ay may mga matataas na talahib naman ang aming dinadaanan. Habang tinatahak ang daan ay naging maingat ako, Kuya Bari. Pakiramdam ko kasi ay mayroong kakaiba sa paligid. Habang papalapit na kami sa lumang warehouse ay bigla na lamang sumigaw si Aling Maria. Nakakita raw siya ng isang sigbin sa may talahiban. Hindi naman po nag-aksaya pa ng panahon ang isang pulis. Dali-dali niyang pinaputukan ang gawing talahiban kung saan nakita ni Aling Maria ang sigbin. Nagulat na lang po kaming lahat, Kuya Bari, dahil matapos po na magpaputok ang pulis ay biglang nagpulasan mula sa damuhan ang napakaraming sigbin. Bigla po akong hinila ni Aling Maria sa kanyang tabi at sinabing huwag akong lumayo sa kanya at delikado raw. Dahil sa nangyari ay ikinasana ng mga pulis ang kanilang mga daladalang baril at ang mga barangay tanod naman ay naging malikot na ang mga mata na iginala ang kanilang paningin sa buong paligid. Sa aming probinsya, Kuya Bari, ang paniniwala po namin, ang mga sigbin ay alaga ng mga aswang. Sa dami po ng nakita naming mga sigbin ay iisa lang ang naisip naming lahat. Ang lugar na iyon ay pugad ng mga aswang. Mag-iingat kayo, delikado ang lugar na ito, sigaw ng isang pulis na nasa aming likuran. At hindi lang iyon ang nangyari, Kuya Bari. Habang papalapit na kami ng papalapit sa lumang warehouse ay nakaamoy na rin kami ng napakabahong amoy sa buong paligid. Halos bumaliktad ang aming mga sikmura sa napakalansang amoy. Baho! Anong amoy yun? Bakit napakabaho? Tanong ng isang barangay tanod sa driver. Mga karni po yun na nabubulok na hindi na ibenta. Sagot naman ng driver na tila ba nakangisi pa sa amin. Parang hindi karni ng hayop ang naaamoy ko. Sa tagal ko na nagsiservisyo, alam ko ang pagkakaiba ng amoy ng nabubulok na karni sa nabubulok na bangkay. Ang wika naman ng isang pulis na masamang nakatingin na sa driver at sa dalawang pahinante. Dahil sa sinabing iyon ng pulis, Kuya Bari, ay nahintakutan na ako. At ang unang sumagi sa isipan ko ay ang aking nanay at ang pinsang kong si Ambet. Parang bigla akong napako sa aking kinatatayuan. Kung hindi pa ako hinila ni Aling Maria ay parang hindi na ako makakalakad pa. Nang bigla pong huminto ang mga pulis at nag-usap-usap sila. Nagulat na lang po kami nang lumapit ang tatlong pulis sa driver at dalawang pahinante at bigla na lamang nilang pinusasan ang mga ito. Mukhang hindi maganda ang nangyayari dito. Sige na, mauna kayo at ituro ninyo kung nasaan si Rogelio. Ang galit na utos ng isang pulis at itinulak na nila ang tatlo papasok sa lumang gate na halos kinakalawang na. Noong nasa loob na kami ng bakuran ay inutusan ng isang pulis ang driver ng truck na tawagin si Mang Rogelio. Ngunit nagtaka po kami dahil hindi sumunod ang driver sa inuutos ng pulis sa kanya. Sa halip po ay humarap ang tatlo sa amin na nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang mga laway ng mga ito. Takot na takot po kami ni Aling Maria sa mga itsura ng tatlong tauhan ni Mang Rogelio. At nagulat na naman ako dahil may biglang pinaputukan ang isang pulis sa may gawing kakahuyan. May nakita raw siyang isang lalaking tumatakbong walang saplot na nanggaling sa likuran ng lumang warehouse.
Sa tingin niya ay hindi ito tao kaya niya pinaputukan. Sa galit po ng mga pulis sa 3 tauhan ni Mang Rogelio ay pinadapa nila ito sa lupa. Nakakatakot po talaga ang itsura nila Kuya Bari dahil bukod sa namumula ang kanilang mga mata ay sumising-ngasing po sila na parang mga galit na mga aso. Nang mga panahong iyon po, wala akong ideya sa mga aswang. Ngunit narinig ko na lamang sa mga pulis at sa mga barangay tanod na kasama namin na aswang daw ang 3 tauhan ni Mang Rogelio. Mabilis po na kumilos ang mga pulis at ang mga barangay tanod. Hindi na po nila kami pinasama pa sa loob ng warehouse. Iniwanan nila kami ni Aling Maria sa labas at pinasamahan kami sa 2 pulis at 3 barangay tanod. 3 pulis po at 4 na barangay tanod ang pumasok sa loob ng warehouse na iyon. Mga ilang oras rin kaming naghintay sa labas ng warehouse. Habang naghihintay naman po kami ay parang napakatagal ng oras dahil sa takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Maging si Aling Maria po ay namumutla na rin sa takot dahil alam niya raw na aswang ang mga tauhan ni Mang Rogelio. Noong makalabas ng warehouse ang mga pulis at ang mga barangay tanod ay kitang-kita namin ang kanilang mga itsura na namumutla at ilang segundo lang ay halos sabay-sabay silang sumbuka sa aming harapan. Napakabaho raw sa loob ng warehouse at marami silang nakitang mga parte ng katawan ng mga tao na pinutol-putol at nagkalat din sa paligid ang dugo. Ang ibang mga putol na parte daw ng tao ay nakaimbak sa isang malaking freezer at nakaplastik na ang mga ito. Nasaan si Mang Rogelio? Ang asawa ko at ang helper, nakita niyo ba sila? Sunod-sunod na tanong ni Aling Maria sa mga pulis at sa mga barangay tanod. Wala po kaming nakitang buhay sa loob. Maging sa basement ay pawang mga patay ang nakita namin. Mga naka-freezer na lahat ang mga patay doon. Marahil ay iyon na po ang ibinibenta nilang karne sa palengke. Ang takot na malungkot na wika ng pulis sa amin. Noong marinig ko po ang sinabi ng pulis ay hindi ko na napigilang umiyak. Halos manginig ang aking katawan sa sinapit ng aking nanay at ng aking pinsan. Maging si Aling Maria ay hindi na rin napigilang umiyak. Nakiusap naman si Aling Maria na gusto niyang pasukin ang warehouse dahil baka raw buhay pa ang kanyang asawa at hahanapin niya ito sa loob. Naku Nay, delikado po ang gusto ninyong mangyari. Aalis na po tayo ngayon at hindi tayo ligtas dito. Babalikan na lang namin ang lugar na ito at magdadala kami ng mas maraming pulis upang maimbestigahan ang lugar na ito. Wika sa amin ng pulis at sumenyas na ito na itayo ang 3 tauhan ni Mang Rogelio upang sumama sa amin. Halos magpumiglas po ang 3 tauhan ni Mang Rogelio. Napakatapang po nila at kulang na lamang po ay kagati nila ang mga pulis at barangay tanod na humihila sa kanila papuntang sasakyan. Habang lumalakad po sa daan ay hindi po tumitigil sa pagsingasing ang 3 tauhan ni Mang Rogelio. Tumigil lamang ang mga ito noong takutin ng mga pulis na babarilin sila. Pagdating po sa police station ay kinunan naman kami ng statement ng mga pulis. Nang mga oras na iyon Kuya Bari ay wala na akong konsentrasyon. Tanging nasa isip ko na lamang ay ang aking nanay at pinsan na bigla na lang nawala at namatay dahil sa kagagawan ni Mang Rogelio. Nakiusap po kami ni Aling Maria na muling sumama kinabukasan doon sa warehouse upang magbakasakali na mahanapan namin si nanay at ang asawa ni Aling Maria. Mabuti na lang po at pumayag ang mga pulis kaya napagkasunduan na lang namin ni Aling Maria na sa police station na lang magpalipas ng oras upang hindi na kami maiwan sakaling bumalik na ang mga pulis sa warehouse. Maraming pulis po ang ipinadala sa warehouse
at nagdagdag pa sila ng mga sundalo. Ngunit sobrang nadismaya po kami pagdating po doon dahil napakalinis na ng lugar at niwalang bahid ng kahit konting dugo sa paligid. Bagamat mayroon pa rin kaming naaamoy na malansa, ay nagawa po nilang linisan ang paligid upang walang makitang ebidensya sa warehouse na iyon. Sobrang nalungkot po talaga ako, Kuya Bari. Naroon ako sa punto na kailangan ko nang tanggapin na wala na ang aking nanay at pinsan. Tanging tahimik na pagluha na lamang ang aking nagawa dahil wala nang pag-asa pa na makikita ko pa sila. Ngunit habang papalabas na kami sa pintuan ng warehouse, ay isang pamilyar na boses ang aking narinig at tinatawag ang aking pangalan. Parang tinambol ang aking dibdib ng mga oras na iyon, Kuya Bari, nang makita ko kung sino ang tumatawag sa akin. Ang aking ina. Opo, Kuya Bari, buhay po ang aking nanay at si Ambet. Maging ang asawa po ni Aling Maria at ang helper nila ay buhay na buhay. Sa sobrang saya ko po nang makita ko po ang aking nanay ay hindi ko na siya binitiwan pa at mahigpit ko siyang niyakap. Habang nasa daan po kami ay napag-alaman namin ang nangyari sa kanila. Hindi na raw po sila tumuloy pa sa warehouse ni Mang Rogelio nang magkita-kita sila sa bukana pa lang ng warehouse dahil nakita nila na may mga sigbin sa paligid at iyon daw ang nagsilbi nilang babala na delikado ang lugar na iyon. Hinabol daw po sila ng mga tauhan ni Mang Rogelio nang makita sila, ngunit nagawa nilang iligaw ang mga ito nang pumasok sila sa katapat na kakahuyan at nakapagtago sila ng ilang araw sa isang kuweba doon, kaya sila nakaligtas. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, kay nanay, ay nagkaroon na siya ng aral na hindi basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Noong napag-alaman niya na ang mga karning ibinebenta ni Mang Rogelio ay karni pala ng mga tao, ay doon lang niya napagtanto na kaya pala nagagalit ang isang suki niya sa karinderya ay totoong nabubulok na ito. Matapos po ang pangyayaring iyon ay hindi na namin nakita pa si Mang Rogelio. Dahil po sa nangyari kay nanay ay naging maingat na po kami dahil hindi po biro ang mapasok sa isang patibong na buhay ang kapalit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ronnie. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Althea. Nakatira dito sa lalawigan ng Cotabato at ang edad ko po sa kasalukuyan ay 21. Isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig sa inyong channel, Kuya Bari, at palagi po akong nakaabang ng mga bago niyong lapag na hango sa tunay na karanasan ng mga sender. Kaya naman po, ako po ay naingganyong ibahagi sa inyo ang isang tunay na karanasan ng aking ina na si Laura. Nangyari ito taong 1987 at ang edad ng aking ina ay 25. Ayon sa kanyang kwento, nawalan ng trabaho ang aking ama ng mga panahong iyon, kung kaya naghanap sila ng mas mababang marerentahang bahay upang hindi kaagad maubos ang kanilang perang naipon habang naghahanap pa ng panibagong trabaho ang aking ama.
Sa katagalang paghahanap nila ng mababang upa na bahay ay napadpad sila sa isang baryo. May isang matandang lalaki po kasi ang kanilang napagtanungan sa bayan noong nagdaang araw na kung may alam ba itong pinapaupahang bahay na mura lang. At hindi nga nagtagal ay may itinuro itong isa. Sigurado ka ba, mahal, na tama itong baryong tinuro sa atin ng matandang lalaki sa bayan? Tanong ng aking ina sa aking ama nang naroroon na sila sa baryo. Mukhang tama naman siguro itong baryong to. Itong sinabi ng matanda sa atin, mahal. Teka, tara tayo dun sa bandang unahan at magtanong-tanong tayo dun sa mga taong nandoon. Baka may alam silang bahay na maupahan. Turo ng aking ama sa mga taong nag-uumpukan. Agad na naglakad na sila papalapit sa mga taong nag-uumpukan. Noong papalapit na sila sa mga tao, unti-unting napapansin ng aking ina ang kakaibang mga tingin sa kanila ng tao na para bang galit na galit ang mga ito kung makatitig sa kanila. Naku, mahal, teka muna. Parang nakakatakot naman dito. Tingnan mo, parang ang sama makatingin ng mga tao sa atin. Panimula ng aking ina. Ay naku, mahal, wag mo na lang silang pansinin, ha. Umiwas ka na lang ng tingin. Baka lang nagtatakal sila dahil may ibang taong pumasok dito sa kanilang baryo. Tugon ng aking ama. Medyo nakaramdam ng kaba ang aking ina ng mga oras na iyon nang mahuli niyang titig na titig ang isang matandang babae sa kanyang tiyan. Nakita niya rin ang biglaang pagtulo ng laway nito sa bibig. Umalis na kaya tayo dito? Para kasing hindi talaga ako komportable. Anya ng aking ina. Dahil pakiramdam niya ay para bang may kakaiba sa mga taong nakatira sa baryong kanilang pinasukan. Siya nga po pala, Kuya Bari. 6 na buwang buntis na po ang aking ina ng mga panahong iyon. Kaya nagpupursige sila talagang makahanap ng murang paupahang bahay. Dahil sa baka mabawasan na ang kanilang ipon para sa kanyang panganganak kung sakaling magtagal pa sila sa bahay na titirhan nila. May kamahalan po kasi ang renta nila sa bahay. Ay nako, ano ka ba naman, mahal? Nandito na tayo, oh. Isa pa, magtatanong lang naman tayo kung may alam silang paupahang bahay dito. Hindi naman tayo magtatagal eh. Kaya halika na, tumuloy na tayo. Nayayamot na wika ng aking ama. Ilang sandali lang ay tuluyan na silang nakalapit sa mga tao. At sa tingin ng aking ina ay nagkwekwentuhan lang ang mga ito. Kaagad na nagtanong ang aking ama sa isang matandang babae kung may alam ba silang bahay na pinapaupahan. Ngumisi naman ang matandang babae at nagtanong ng, "Bakit, iho? Naghahanap ba kayo ng bahay na matutuluyan?" Opo, Lola. Aalis na po kasi kami sa bahay na tinitirhan namin ngayon. Kaya naghahanap po kami ng medyo mababang presyong paupahang bahay. Sagot ng aking ama. Abay, tamang-tama. May alam ako. Gusto niyo ba samahan ko kayo ngayon doon sa bahay na sinasabi kong mura lang? Natuwa naman ang aking mga magulang nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Dahil sa wakas ay may nahanap na silang murang titirhan. Walang pagdadalawang isip silang pumayag na sumama sa matanda para makita ang bahay na sinasabi nito. Naku, sigurado akong magugustuhan nyo rito sa baryo namin. Bukod sa mura na ang upa ay malapit lang ang mga kapitbahay. Hindi na kayo mahihirapan kung sakaling may kailangan kayo. Panimulang wika ng matanda habang naglalakad na sila papunta
sa bahay ng sinasabi nito. Ay talaga po Lola, naku mabuti naman po kung ganoon. Palagi po kasing wala itong asawa ko kapag nakaharap na dito sa trabaho niya. Tugon ng aking ina. Abay oo naman iha. Saka huwag kang mag-alala. Mababait naman ang mga taong naririto. Nakangiting wika ng matanda. Masyado silang nalibang sa kanilang usapan. Kaya hindi na namalayan ng aking mga magulang na nakarating na pala sila sa bahay na tinutukoy ng matanda. Nakita nilang may nilapitang lalaki ang matanda at kinausap ito. Matapos nitong kausapin ay tumingin ito sa gawin nila bago naglakad papalapit. Siya nga pala. Ito si Manong Bert, ang may-ari ng bahay na ito. Ngumiti naman ang aking mga magulang sa lalaking nagpakilalang Bert at pagkatapos ay niyaya na sila sa loob ng bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Unang bungad pa lang ng aking ina sa pintuan ay may nalanghap na siyang kakaibang amoy. Kaya nagkunwari siyang nahihikab at tinakpan ng kanyang ilong. Ayon pa sa aking ina, Kuya Bari, napakasangsang umano ng amoy ng kanyang nalalanghap doon sa loob ng bahay. Animoy may kinatay na hayop pagkatapos ay pinabayaan na lang na mabulok iyon. Napansin naman niyang habang nakikipag-usap ang aking ama sa lalaki ay masama iyong makatingin sa kanya. Kaya iniwas na lang ng aking ina ang kanyang paningin sa lalaki at inilibot na lang sa loob ng bahay. Habang tumitingin-tingin ang aking ina sa may bandang kusina, ay hindi sinasadyang nasagi niya ang isang balding nakatakip. Kung kaya natanggal ang bahagya ang takip ng balde. Ayon po sa kwento ng aking ina, bigla umanong may sumingaw ng napakabahong amoy na nagmumula doon sa loob ng balde. Kaya napatingin siya sa aking ama at sa lalaking kausap nito. Mabuti na lang at abala ang dalawa sa pag-uusap sa sala at ang matandang babae naman ay naroroon lang sa labas ng kanilang bahay. Kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang takip ng balde. Anya pa, noong masilayan niya kung ano ang laman ng balde, ay halos masuka siya at gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Kasabay ang pagtayo ng mga balahibo niya sa kanyang batok. Dahil sa kitang-kita niyang karne ng taong nabubulok at inuuod na ang laman ng balde. Kasi may nakita siyang putol-putol na daliri at iba't ibang parte ng tao kagaya ng tenga, mata at meron pang isang balunbon ng buhok at ipin. Kaya mabilis niyang ibinalik ang takip at nagmadali ng lumapit sa aking ama. Halos maligo na siya ng malamig na pawis nang makita niya ang aking ama. Kaya tinanong siya kung ayos lang ba siya. Pilit namang ngumiti ang aking ina at nagsabing, ano kasi mahal naalala ko palang may gagawin pa pala ako sa bahay ngayon. Halika na, tara na, umuwi na tayo. Bumalik lang tayo dito bukas. Ha? Bakit? Hindi pa nga natin nalilibot yung buong bahay. Tsaka isa pa, 3:00 pa lang ng hapon. Baka naman pwedeng mamaya mo na lang gawin yung kung ano mang gagawin mo sa bahay natin. Anya ng aking ama.
Hindi na pinakinggan ng aking ina ang aking ama sa mga pakiusap nito. Sa halip ay agad na nagpaalam siya sa lalaki. Saka hinatak niya palabas ng bahay ang aking ama dahil sa kilabot na bumabalot sa kanyang katawan at takot na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Teka nga mahal, bakit ka ba nagmamadali? Iritang tanong ng aking ama. Teka, mamaya ko na sasabihin sa'yo. Tugon ng aking ina. Ang aling ano? Hindi na nagsalita pa ang aking ina at dire-diretso lang ang kanyang paglalakad habang hatak-hatak niya sa kamay ang aking ama. Sandali lang. Sa tingin niyo ba hahayaan na lang namin kayong makalabas pa ng buhay dito sa teritoryo namin? Malakas na sigaw ng lalaking nagmamay-ari umano ng bahay na dapat rerentahan ng aking mga magulang. Nagulat naman ang aking ama sa tinuran ng lalaki. Kung kaya, hindi siya nagtanong pa sa aking ina. Lakad takbo na lang ang kanilang ginawa, makarating lang sa bungad. Ilang sandali ay unti-unti nang dumadami ang mga tao sa gilid ng daanan at matalim na nakatingin sa kanila. Kaya halos takbuhin na umano ng aking mga magulang ang kalsada makalabas lang doon sa baryong iyon. Makalipas ang ilang sandali pa, mabuti na lang at nakalabas na sila sa baryo bago pa sila maabutan ng mga taong humahabol sa kanila. Diyos ko, anong klaseng mga tao iyon? Hingal na tanong ng aking ina habang hapong-hapo ito. Agad naman silang napalingon ng may babaeng nagsalita mula sa kanilang likuran at nagsabing, "Mabuti na lang at nakalabas kayo sa baryong iyon. Hindi nyo ba alam na teritoryo ng mga aswang ang baryong pinasukan nyo? Lahat ng mga nagtatangkang pumasok dyan ay hindi na nakakalabas pa." Halos maluha ang aking ina nang marinig niya ang sinabi ng babae. Laking pasasalamat ng aking mga magulang sa Panginoon at hindi sila hinayaang mapahamak nang makapasok sila sa isang teritoryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Althea. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.